kami kinakausap ng konstitusyon dun eh. Dapat meron kaming posisyon. Ano ba pagkaintindi namin? Hindi pwedeng, hindi ko siya naintindihan, ipasa natin ulit sa Supreme Court. Hindi pwede yun. Gustuhin ko man, di naman pwede yung sinasabi ni Senator Coco, yung opinion at sulat na pinadala o liham na pinadala ni Senator Pimentel sa pagkakakilala ko sa kanya. May mga malalakas lang talagang paniniwala at prinsipyo si Senator Pimentel. Alam ko, nangangampanya din siya mismo. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang paglilitis ng impeachment complaint at matatapos bago ma-fire ang termino ng 19th Congress. Mga kabayan, tila nagkakagulo na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Senado, Kamara, maging ang Korte Suprema. Ito ay kaugnay pa rin sa mainit na isyu ngayon sa politika kung saan ay pinagtatalunan kung dapat na ba talagang maumpisahan ang impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Kahapon ay sinabi ni SP Escudero na kailangan ay magdesisyon muna ang Korte Suprema at sagutin ang mga petisyon na inihain sa kanilang tanggapan ng mga pabor at hindi pabor sa impeachment kay VP Sara bago mag-decide ang Senado kaugnay sa isyu. Pero ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, walang karapatan ang Korte na makialam sa kasong hinahawakan ng Kamara at Senado. Pwede pala yun? Pwede ba yun na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa akin pong saligang batas, nakalagay, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang kapangyarihan po upang dinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang, hindi po pwede ang Korte Suprema. Hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Mayroon po tayong tinatawag na separation of powers, yung Senado po at Korte Suprema, co-equal branches of government. Kaya hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema. Sa isang interview, sinabi ni Drilon na walang may kapangyarihan sa ngayon para maumpisahan ang trial kay VP Inday Sara, kundi ang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagpapatawag nito ng special session. Aniya, kahit nakabreak pa ang Senado, ay pwede itong gawin para hindi naabutin pa ng 20th Congress. Kasalukuyan pong nakabreak ngayon ang session ng Senado. So, posible pa rin po ba na ipursige yung paglitis sa impeachment case na ito kahit na nakabreak yung session? Pwede po basta tumawag ng special session ang Presidente. At yan naman po ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas ay absolute. Pwede po siyang tumawag ng special session at any time. Pagkatapos po sa special session, ang unang item sa agenda, yung ang impeachment complaint po, dahilan yan ang utos ng ating saligang batas. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang paglilitis ng impeachment complaint at matatapos bago ma-fire ang termino ng 19th Congress. Samantalang magkaiba naman ang pananaw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa paniniwala ni SP Escudero. Matatandaan na sumulat si Pimentel kay Escudero upang hilingin ang agarang pagdinig sa kaso ni VP Inday Sara bunsod na rin ng apela at petisyon ng ilang mga mambabatas. Doon na kami nagkakaiba ng interpretasyon. Sa kanya, sa kay Senate President, ang bigat ng condition niya. Ang condition niya, it must be a legislative session. Kaya, pinasok niya ngayon dun sa only the President of the Republic of the Philippines can call for a special session. Pumasok siya doon. Ako ayoko pasukan yun kasi sa akin, the Senate must hold a session. It is, lagyan mo na quotation mark, it is also a special session in the sense na out of the ordinary ito. Pero mag-session kami as an impeachment court. Dahil dito sinagot ni Escudero itong kapwa niya senador na si Pimentel at sinabing panahon ngayon ng kampanya. Kaya gusto lang marahil ni Pimentel na makakuha ng atensyon sa publiko, partikular ang mga grupo na nagsusulong na mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. At wala namang sesyon, talagang panahon ng kampanyahan ito.
Kaya hindi para sa kanila na mangulit kaugnay sa bagay na ito. So far, yung opinion at sulat na pinadala o liham na pinadala ni Senator Pimentel sa pagkakakilala ko sa kanya, may mga malalakas lang talagang paniniwala at prinsipyo si Senator Pimentel. Alam ko, nangangampanya din siya mismo. Gustuhin ko man, di naman pwede yung sinasabi ni Senator Coco. Pwede naman kami mag-lunch wala naman problema, kahit dinner pa nga eh. Pero kung may legal validity yun, hindi ko alam. No, I don't know what legal validity it will have. And we're just opening up ourselves to legal question. Why will I do that at this juncture? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na walang karapatan ang korte at hindi niya pwedeng diktahan ang Senado kaugnay sa impeachment trial kay BP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sir, ulitin ko lamang po yung Okay. tinatanong ko kanina kasi ang sabi po kahapon ng Senate President Chis Escudero, wala daw clamor yung pagtungkol po dito sa impeachment complaint. Pero ang ina-argue naman ng iba, malinaw naman na may provision doon sa Constitution na quote-unquote shall forthwith proceed. So dapat immediately. Pero kung sa June pa po sisimulan itong impeachment complaint, parang medyo nakakalito. Ano po ba, how immediate, how urgent po ba dapat ang impeachment? Sa akin po, hindi po clamor ang pagbabasihan natin kung hindi yung nakalagay sa saligang batas. At ang nakalagay sa saligang batas, ang impeachment complaint ay dapat po hindinggin ng Senado sa lalong madaling panahon. Ang exact wording po ay the trial by the Senate shall forthwith proceed. Ulitin ko lang. The trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. At yan po ay hindi clamor ang pinagbabasihan kung hindi po yung ating saligang batas. Nirespeto ko po yung opinion ng Senate President. Ngunit sa akin po, ang ibig sabihin ng forthwith ay agad lilitisin. Pero, ang impeachment complaint. opo, Senator, paano yon? Kung agad na lilitisin, kasalukuyan pong nakabreak ngayon ng session ng Senado. So, posible pa rin po ba na ipursige yung paglitis sa impeachment case na ito kahit na nakabreak yung session? Pwede po basta tumawag ng special session ang presidente. At yan naman po ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas ay absolute. Pwede po siyang tumawag ng special session at any time. Pagkatapos po sa special session, ang unang item sa agenda, yung ang impeachment complaint po, dahilan niya yan ang utos ng ating saligang batas. So, ibig sabihin po, sir, hindi nakalimit doon sa mga legislative agenda yung pagpapatawag ng special session ng presidente. Walang ganun. Walang ganon dahilan sa the moment mabubuo ang special session, ang unang item sa agenda, yung natanggap na impeachment complaint mula sa Kamara ng Representantes. Ayun. Pero sir, isa pa pong gumugulo sa isipan ko rin. Paano kung halimbawa nabuksan na po yung impeachment court? Pero of course, as we all know, palapit na rin po yung eleksyon. Anong mangyayari kung magkaroon bigla ng transition ng hindi pa natatapos yung impeachment case sa upper chamber? Pero from 19th Congress, patawid na ng 20th Congress, meaning na iba na yung mga members ng Senado. What will happen? Ay, hindi ko po alam kung anong mangyayari dahil hindi pa nangyayari yan noon. At mayroong nagsasabi na continuing body yung Senate. Mayroon naman nagsasabi lahat na items na hindi matapos sa 19th Congress ay hindi mo pwedeng ilipat sa 20th Congress. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang paglilitis ng impeachment complaint at matatapos bago ma-fire ang termino ng 19th Congress. So kasama po ito doon sa mga kailangang linawin ng mga senador kung sakaling umabot pa ng ganong punto, ano sir? Gulo eh. Again,
So kasama po ito doon sa kailangang iklaro doon sa guidelines sakaling mangyari na maiba nga yung mga members ng mga Senado. Hindi po madadala sa guidelines yan dahil sa yan po ay it's a fact that there will be may mga bagong halal na senador, may mga senador na matatapos ang termino. Kaya kahapon po sa isang forum hindi mo po iba-iba po ang opinion kung ano mangyayari pag hindi natapos sa 19th Congress ang paglilitis ng impeachment complaint. Wala pong decision ang Korte Suprema dyan. Oo. So, kumbaga, ang tinutukoy ni Senator Frank Maricel is that to avoid that conundrum ng legal question dito sa 20th Congress continuation ng trial, ngayon pa lang 19th Congress tapusin na. Tama po. Yan po ang aking payo. Tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial at nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, matapos po yung paglilitis ng impeachment articles. Pero sir, kahapon, nag-file ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte before the Supreme Court asking for temporary restraining order. Dahil nga daw po parang sumobra na yung impeachment complaint na ifinail laban sa kanya. Aba, nalabag na yung 1-year bar. Kumbaga. So, pwede pala yun? Pwede ba yun na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa atin pong saligang batas, nakalagay, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang kapangyarihan po upang dinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang. Hindi po pwede ang Korte Suprema. Senator, without courting contempt, ito ay pending ngayon sa Supreme Court na mandamus petition ng isa pong abogado rin para po daw manduhan na ang Senado na gawin ang kanilang responsibilidad, constitutional duty, to forthwith proceed with the trial. Ano po yung take dito sa usapin po ng pangingialam ng Supreme Court sa poder ng legislatura? Sa aking tingin, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Mayroon po tayong tinatawag na separation of powers. Yung Senado po at Korte Suprema, co-equal branches of government. Kaya hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema. Although, again, mayroon pong contrary opinion na sinasabi, pag may makikita ng abuse of discretion, ang Korte Suprema sa ating saligang batas, kahit sino mang ahensya ng gobyerno ay pwede nalang utusan. Ngunit yan po ay open question at mayroong contrary opinion dahilan po sa separation of powers, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Dahilan po pag hindi sinunod yung utos nila, anong gagawin po natin? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis kung hindi sumunod ang Senado. Kaya ang prinsipyo ng separation of powers is a self-restraint on the Supreme Court not to meddle in purely political questions. Okay, sige po. So ngayon, Senator Frank, lumalabas na kumbaga ang deadlock dito, for lack of any accurate word, no, ay si Senator Cheese walang poder magpatawag ng special session, only the President. So mangyayari talaga, maghihintay sila ng June 6 resumption of session kung wala po talagang ipapatawag na special session ang Presidente. So ang bola dito sa impeachment trial na ito, nasa Presidente. Tama po yan, Ted. Siya po ang may kapangyarihan sa ngayon na magpatawag ng special session kung saan umpisahan ang impeachment trial. Okay, sige po. Sir, kayo po naman din, matagal na pong naglingkod nga sa Senado at tumaan sa napakaraming re-eleksyon. Yung katwiran nga po ng mga re-electionista, istorbo to sa campaign tsaka yung iba, sir, may mga bakasyon na ni Mrs. Yung tungkulin po na magbabuo ng impeachment court at impeachment trial, yan po ay nakasaad sa ating saligang batas na siyang tungkulin ng sino man halal na senador. Hindi po rason na kami po magkakampanya, hindi po pwede yan. Okay, so ngayon po, Senator Frank, ano po ang
ang inyo pong masasabi sa lahat po ng mga nananawagan, opo, na una ay simulan na kaagad ito pero mukha pong hindi masisimulan kasi nga po dito sa mga teknikalidad na ito. Paano po natin dapat tanggapin ito sa usapin po na ito ho naman ay nakaukit sa ating saligang batas, ang usapin po ng accountability at karapatan din nung nasasakdal na sagutin ang mga paratang sa kanya? Hindi ko po alam. Sa akin lang, ito po'y nasa kabay ng ating Pangulong Marcos na tumawag ng special session. Pagtawag po ng special session, lahat po yan ng mga tanong na alanganin ang sagot. Iyan po ay mabibigyan ng tamang solusyon at may pagpatuloy ang isang mahalagang proceeding na nakalagay sa ating saligang batas, ang impeachment trial. Okay, sige po. So, Pero sir, pahabol lang kasi sabi nga po ninyo kanina, paniniwala ninyo hindi dapat nakikialam yung Korte Suprema dito po sa kaso ng impeachment, baka mauwi pa ng constitutional crisis. Pero I wonder, paano po ito makakaapekto dun sa isinampang kaso ni Vice President Sara Duterte dun sa Supreme Court? Kasi ang ina-argue naman niya, abay hindi na valid yung isinampang fourth impeachment case sa kanya kasi violation na ng 1-year bar. Bilang abogado po, dahil ako po'y naniniwala na walang kapangyarihan ang Korte Suprema na pakialaman ang impeachment trial, ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment trial, dapat po i-dismiss nila. Yan po ang opinion ko. Wala pong basihan na utusan ng Korte Suprema ang Senado tungkol sa impeachment trial. Okay, so ito po yung huling pahabol na lang, no? Sabi ko ninyo, kung ang bola ay nasa presidente, magpatawag ng special session, pero kung maalala nyo, Senator Frank, nagsabi si Presidente Bongbong Marcos Jr. na kung hihingi ang Senate President, kung hihingi ang Senado ng special session. So, anong tingin nyo, anong inyong suggestion, kung suggestion man, sa kasalukuyan pong liderato ng Senado sa usapin po ng, kung magre-request sila ng special session, pagbibigyan natin? Ted, sa aking tingin, walang basihan ang paghihingi ng Pangulo na hilingin ng Senado na tumawag ng special session. Ay ang kapangyarihan po ay nasa Pangulo, na wala po sa Senado. Kahit hindi tumawag o hindi humingi ng special session ang Senado, may kapangyarihan po ang Pangulo na tumawag ng special session. Una po siguro doon sa letter ninyo kay Senate President Cheese expressing your opinion or legal position tungkol sa na dapat action na kaagad ng Senado ang impeachment complaint. May sagot ho ba doon sa inyo si Senate President Cheese? Na diretsong sagot, wala. Pero pinanood ko yung press conference niya. Yung mukhang sagot niya sa akin June 2. June 2 pa rin. Forthwith pa rin pa yun yung June 2, Senator. Actually, doon pa nga ako nabahala kasi sinabi niya na meron pa daw yung mga preliminaries, mga pre-trial. Kaya July na. Yung actual trial ay July 2025 na. Sabi ko, kung sinabi na ng Constitution forthwith, tapos yung trial daw, sa trial daw naka-refer yung forthwith, kaya July na yun, sabi ko, ano pa ba, yung before the trial, dapat mas mabilis pa sa forthwith. Ano yun? Ano nang salita yung gagamitin natin doon? Wala na akong mahanap na salita, kaya sabi ko, speed of light na lang Speed of light. Grabe. Kayo, minority leader, yung majority leader, pareho din kayo ng opinion, ng posisyon, si Senator Tol Tolentino. Ano hong pwedeng gawin ng ibang miyembro ng Senado to convince Senate President Cheese? Dahan-dahan kami makabuo ng critical na numero. Sa ngayon, ang alam kong sumasangayon sa akin si Senator Risa. And then ako, kasi nag-text siya sa akin na sangayon siya. Yung position ni Tol, hindi ko pa alam yan ni Majority Leader. Pero yan, at least dahan-dahanin na namin kung kunyari baka
12 o lampas 12 kami, pwede na namin kausapin na si Senate President kasi kailangan ito may pressure na coming from the members of the Senate. Sa majority. Dapat ipakita namin na naintindihan namin yung mandato ng konstitusyon at sinabi doon, forthwith trial in the Senate shall proceed. Isunod na agad ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Yun yung ibig sabihin nun At para sa akin, ang gamit ng salitang paglilitis doon o trial, generic na yun. Ibig sabihin ng proseso. Para yung proseso, hindi yung technical na sinabi niya, trial na may presentation na ng witnesses. Lalo pang mas masama yung interpretation ni Senate President kasi dahil daw sa trial ang re-refer, July na. Tapos forthwith na yun, minamadali na yun. Paano pa na yun? Minamadali na pa yun, yung July. Joseph. Okay. Pwede na bang, yung bang mga, bawa, padala ng sulat si VP Sara to respond within certain a number of days. Hindi pa ba pwedeng gawin yon ngayon para makatipid ng oras, ganon? Para lang masabing may ginagawa kayo. Para umaandar. Una sa lahat niyan, tanong, in-inform na ba ni Senate President ang House of Representatives na natanggap na namin? Yun ang isa. Yun ang step 1. Step 1. Tapos organize na namin yung dito na yung step number 2, yan ay medyo nagkaka-issue dyan kasi para kay Senate President kailangan naka-legislative session kami bago kami maka-organisa as an impeachment court. Kasi manunumpa, gano'n. Bago ipasagot. Bago ipasagot yung opisyal. Ganun yun Yun naman din ang nakasulat din dun sa Senate rules namin. Pero ako, sa pagkaaral ko dito sa issue na to, na kumbinsido ako ngayon na hindi kailangan kami naka-legislative session. Magsisession kaming mga senador, pero ang session namin as an impeachment court. So dapat, ang importante, may quorum lang na kami. Kasi dapat, siyempre, may quorum kami na more than 12. So, ang quorum pa na namin, 23 lang naman kami, 12 ang quorum namin. Kasi hindi naman to legislative session. Opo. Yun lang nga. Doon na kami nagkakaiba ng interpretasyon. Sa kanya, sa kay Senate President, ang bigat ng condition niya, it must be a legislative session. Kaya, pinasok niya ngayon dun sa only the President of the Republic of the Philippines can call for a special session. Pumasok siya doon. Ako ayoko pasukan yun kasi sa akin, the Senate must hold a session. It is, lagyan mo na quotation mark, it is also a special session in the sense na out of the ordinary ito. Pero mag-session kami as an impeachment court. Pare-pareho kasi kayong abogado kaya ang daming opinion. Pero tignan nyo, mas may common sense yung interpretation ko. Kasi pagka legislative session, tatawag ang presidente ng legislative session, pati ang House of Representatives ipapasession. Gamay. Ngayon, ang point ko, bakit pa anong purpose? Dahil mag-impeachment court kami, bakit namin aabalahin ang buong House of Representatives? Kailangan silang pumasok sa batasan. Ano gagawin nila? Nothing. Kasi ang impeachment court kami yun. So it is really a special session of the Senate only. So hindi siya yung naisip ng mga sumulat ng Constitution na special session na tinawag ng Presidente. Kasi ang tinatawag doon para bumalik kayo sa opisina, Senado at House of Representatives. So hindi yun. So yun po yung aking interpretation na obligasyon ng Senate, imposibleng na ipasa namin yung bola sa ibang tao at sasabihin namin hindi binabalik sa amin yung bola kaya hindi namin magawa yung aming obligasyon Mali yun, obligasyon nga namin yun Parang ang dating sa akin nung sinasabi nyo ay naguhugas ng kamay ang Pangulo ng Senado.
merong parang nagtuturuan eh. Normally na nga, yun dapat hindi na nagtuturuan. Akala ko ba obligasyon natin ito? Therefore, mag-comply tayo. Huwag nating sabihin na hindi kami makakomply ng aming obligasyon kasi ang bola nandun sa labas ng aming institusyon. Hindi pa pwede. Dahil nga po dyan, Senator Coco, may nagdulog na sa Supreme Court. May nagdulog ng for impeachment. Meron namang ipinail ng na si VP Sara na TRO din, pinapa-TRO ang impeachment. Sa tingin niyo, makakatulong ba ito at Supreme Court ba talaga may final say dito? Referee, parang referee naman talaga ang korte natin. Kung makikita mo na may dalawa talagang panig eh. Pero ang gusto kong sabihin ay kung madidesisyonan niya ng Supreme Court ng sobrang bilis, therefore, lahat ng tao magkakakuha ng guidance. Pati mga senador. Ang problema, kung paano rin naman kabilis desisyonan ng Supreme Court yung issue na yan. Diba? Yung pag-interpret ba ng forthwith ay forthwith din. Yun nga, ano? Malamang yan, mag-schedule ng oral argument ng Supreme Court sa July. July na rin. Kaya ang tanong ko, kami naman, sa amin naman naka-address yung ano eh. Yung utos ng konstitusyon, naka-address naman yan sa Senado eh.